Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtangkilik at pag-like and share sa ating videos. Utang na loob ko po yan sa inyo, mga kababayan. Pati po sa pag-promote ng ating Ka Eric Celis YouTube channel. Pag-usapan po natin, mga kababayan, itong tungkol sa ibinulgar ni Congressman Igay Erese na itong si Ombudsman Boying Rimulya ay mayroon palang 1.5 billion pesos, take note, please, 1.5 billion pesos na confidential fund. Nung panahon na siya pa ang Department of Justice Secretary noong 2025 alone. So, ibig sabihin, sa isang taon pa lang bago siya mailipat ni Marcos Jr. bilang pangunahing attack dog dyan sa Ombudsman, si Boying Rimulya ay nagkamal ng 1.5 billion pesos na confidential fund. Walang report, walang pagpapaliwanag. So malinaw na ito ay isang malaking question na dapat may paliwanag ni Boying Rimulya. Bakit ka nagkaroon ng 1.5 billion pesos na confidential fund equivalent to intelligence fund samantalang mas malaki pa ang budget mo dihamak sa budget ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, kung saan buong pangseguridad ng ating bansa ay kinakailangan pong kargahin ng intelligence function ng ISAF. Saan ka doon sa pagpapaliwanag na yon? At ang isa pang idinagdag na punto ni Congressman Igay Erese ng Caloocan sa kanyang pagbubunyag, si Boying Rimulya ay naglabi o gumapang ng confidential fund mula po kay Saldico, when Saldico was still the committee chairperson of Committee on Appropriations. Sapagkat ang 2025 budget, ang deliberation niyan langging ay sa August, for example, August ngayon, mga August middle, papasok na po ang deliberation sa budget, ang tinatawag na NEP, National Expenditures Program, na galing po kay Marcos Jr. Wala doon ang kay Boying Rimulya na 1.5 billion. In fact, ang nakalagay lang doon, 350 billion. 350 million. So, 2024 po dinideliberate ang budget para sa 2025. During that time, si Saldico pa ang nakaupo bilang chairperson ng Committee on Appropriations. At itong si Boying Rimulya, mula doon sa 350 million lang ang nakalagay sa National Expenditures Program, pinagawa niya kina Saldico na maging 1.350 million, 1 billion, 350 million. Mantakin nyo yan. Hindi pa siya nakontento bago pa maging umabot sa bicameral, doon sa bicameral committee conference ng representasyon ng Senate at ng House of Representatives para gawin ito na buo na at final at isubmit for general bill, budget bill, mga kababayan. Nagpasingit pa, nagpahabol pa si Boying Rimulya ng 150 million. So all in all, sabi ni Congressman Igay Erese, 1.5 billion pesos ang naging confidential fund ni Boying Rimulya. Ayan. Ngayon, ang tanong ng taong bayan, saan mo ito ginamit? Ano ang naging diskarte mo at bakit mo iginapang na mula sa 350 million pesos lang ang confidential fund mo sa Department of Justice during the time of the submission of National Expenditures Program for 2025 na ipinasok sa Kongreso noong 2024, mga August or July. At ang tanong sa iyo ngayon, bakit nilagpasan mo pa, Boying Rimulya, ang intelligence and confidential budget ng mga totoong intelligence units of the government like National Intelligence Coordinating Agency, NICA, ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Directorate for Intelligence. Lahat ng ito po ay kukulangin pa ang budget nila kung ikukumpara sa budget ni Boying Rimulya. At mataas po ang pagdududa ng taong bayan na ito po ay minaniobra. Kasi kung hindi ito maniniobra,
bakit hindi mo ito idinipensa? Ang National Expenditures Program po, doon binubuo ang budget ng presidente at ng lahat halos ng mga government agencies, pati na po sa judiciary at iba pa, kinoconsolidate yan at ipapasok sa National Expenditures Program. Bakit doon sa budget process, bago mabuo ang National Expenditures Program na ito at i-deliberate sa budget bill, ay ang nakalagay lang 350 million pesos. Biglang naging 1.1 billion 350 million, tapos sa bicameral na umabot pa sa hinilot pa ulit, ginapang pa kay Saldico. Naging 1 billion and 500 million. Wow! Mga kababayan, suga pa sa pera ng bayan. Yeah. How would you call that? Na ang intelligence service, ang National Intelligence Coordinating Agency, ang Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police Directorate, hindi nga aabot sa ganitong uri ng pundo ang kanilang confidential and intelligence fund, while they are the primary movers for intelligence and security agencies ng ating gobyerno. O, di ba? So, katakam-takam ba talaga, Ginoong Boying Rimulya? Tapos kung makabira ka kay Senator Marcoleta, as if nagnakaw siya ng pera kung ginawa sa pagkakagawa nyo ng tinatawag na frame-up cases against Senator Marcoleta, pati po kay former Congressman Mike Defensor at sa mga kasamahan nila. Ganon din kung paano mo iplastar si Vice President Sara Duterte as if siya ay nagnakaw at naging maanomalya ang paggamit ng confidential fund. Samantalang may report siya. At hindi naman po conclusive pa ang mga minaniobra ng ilang auditors na ito para palabasin na mayroon siyang tinatawag na adverse findings sa kanyang mga pag-utilize ng confidential fund. At magkano lang ang hinahanap sa kanya? 3 years, around 625 or 2 years, 625 million pesos. Dalawang opisina ng gobyerno yon. Office of the Vice President at nung siya pa ang Department of Education Secretary. And yet, walang conclusive at walang solido, konkreto na ebidensya na ito ay pinagnanakaw ni Sara Duterte. Oh. Pero kung maka-akusa kayo ni Marcos Jr. na boss mo, aba, ay parang napakasama at kinaukaw o dinurubo ni Sara Duterte ang confidential fund. Ngayon, ang tanong sa iyo, ano ang pinagkagamitan? Saan ito napunta ang napakalaking pundo mo? Nung ikaw ay Department of Justice Secretary pa, doon pa lang sa 2025 budget mo, na minaniobra nyo ni Ginoong Saldico at ngayon ay binubulgar na ni Igay Erese, 1.5 billion pesos. Wow! Ang galing ni Boying Rimulya. At ito pa ang seste. Kailangan bantayan natin dahil nasa ombudsman na si Boying Rimulya at naging principal attack dog na siya ngayon ni Marcos gamit ang poder, kapangyarihan ng mandato ng isang ombudsman. Magkano naman ang kanyang hiningi at minaniobra ngayon na Intelligence Confidential Fund para sa kanyang opisina dyan sa Office of the Ombudsman na siyang pangunahing tirador na nag-frame up ng mga kaso sa mga political enemies and political opposition ni Marcos. Yan ang malaking katanungan kay Boying Rimulya. Dapat kasi kung hindi kayo selective at wala kayong itinatago na mga kaanomalihan dito sa mga pinaggagawa ninyo na pagpapalusot ng bilyones na pondo sa confidential fund, you must be equally the same sa standard kung paano nyo nire-require si Sara Duterte ngayon na ibunyag at ihayag ang kanyang mga intelligence and confidential projects para sabihin nyo na hindi siya nagnakaw. Ikaw, Boying Rimulya, what have you done? Insofar as your 1.5 billion pesos confidential intelligence fund mo sa Department of Justice. Ayan. Hindi siya makasagot, ano? Kaya nga, hindi ka pwedeng magiging may moral authority at kapanipaniwala na may integridad sa iyong mga ginagawa sa pagbitbit ng poder mo
bordering to brazen and outright abuse of your authority sa paggawa ng mga kaso ng mga non-bailable na to if you are also keeping skeletons in your own closet. Tama ba? Kung may mga bungo ng anomalya at katiwalian ka na pilit itinatago sa aparador mo ng iyong diskarte sa iyong paghawak ng kapangyarihan when you were part of the Department of Justice bilang pinuno nito, then the moral authority and the moral integrity that you can have, well, in the first place, wala ka naman itong qualification na ito kung bakit ka inilagay ni Marcos dyan sa pagiging ombudsman mo, kapareho ni Matibag sa NBI director position, ay para gawin kayong mga kanyonero, tagapagbira, tagapagwasak, tagapagmaniobra ng mga political opposition figures and political opposition groups. That's the only qualification that can be attributed to you kung bakit ka ipinilit ni Marcos na maging ombudsman. Ayan. Let's proceed dito kay Marcos Jr. Si Marcos Jr. naman, mga kababayan, ang kanyang confidential fund, intelligence fund niya na nasa hawak ng kamay niya sa kanyang pagiging presidente simula sa budget ng 2023, 2024, and 2025, ang average po ay hanggang 2026, hindi bababa sa 4.8 billion pesos average. So, kulang-kulang sa 5 billion na pesos. Year in and year out, mga kababayan, to the last single centavo ubos. At isa sa mga malagim na akusasyon dito, hindi ito ginagamit ni Marcos para sa security and intelligence purposes para mapanatiling ligtas at panatag ang ating buong bansa. No! Ginagamit ito para isa dyan pag-maintain ng mga trolls. Ang trolls po, ito yung mga gumagamit ng mga computer at mga social media platform upang magpakalat ng lason ng intriga, kasinungalingan at mga atake sa lahat ng political opposition figures na pinapadumog ni Marcos Jr. At according to resources of information na nakuhanan nila Senator Marcoleta, umaabot sa 1 billion pesos a year ang nagagastos para punduhan itong mga trolls na ito. Ang isang troll na yon yung pinatay doon sa Caloocan. Yung pangalan niya, yung imbornal ang bunganga na si Mama Mia, whatever the name. Lipata ang apelyido. No? Yung binaril sa dibdib at sa ulo. Yun, troll po yon, mga kababayan. Yun ang mga troll ni Marcos. At nakita nyo naman ang mga transactions doon, mga kababayan. Millions ang hatian nila. At sa isang buwan lang, nagpapartihan sila ng tagda 2 milyon sa grupo pa lang niya, mga kababayan. Doon sa conversation thread na nakuha at kumalat ito sa social media. At bigla na lang nawala. Yan po ang ibig nating sabihin ng napakalagim at napakasama po nitong pagpundo na mga trolls na to ni Marcos para lunurin sa kasinungalingan at sa kalukuhan ang mga mamamayan. Gamit po ang social media, gamit po ang information environment. 1 billion a year. Ngayon, uulitin po natin kapareho din dito kay Boying Rimulya. If you can insist, if they can insist and make it appear na parang iniiwasan ni Sara Duterte ang detalye kung papaano nagamit at saan napunta ang kanyang confidential fund, the way their allegations are being put up against the Vice President, why can't Marcos become so transparent as well? Paano niya ginamit, saan ginamit? Sa loob ng 4 na taon po, kung ang average ay 4.8 billion pesos, ang confidential fund ni Marcos mismo, saan napunta ang halos 18 billion pesos? 18 billion pesos na ito. At sigurado tayo, kung gumamit sila ng confidential fund na ito para mapalabas ang mga pundo, may kaparehong mga pangalan din po yan na ginamit. Kagaya ng Kukoy Kulukoy, ng Bunjing Dajaging, mga ganyang pangalan po na mga aliases. These are allowable categories of utilization and justification for intelligence projects. So wag po tayong ma-overwhelm doon sa propaganda na may Meregres Piatos, may Yoyoy Villamin, may French Fries King, whatever it is. These are
humorous or comedic sounding names. Pero hindi nangangahulugan na kaagad ay mali yan. Pero kay Marcos at kay Remulla, dahil nga ang kanilang motibasyon, ang kanilang intent ay para ipalusot ang pundo, magdududa ka talaga. There is a strong possibility na ang mga aliases at ang mga paggamit nito, kapag hindi matino ang gumagamit ng confidential fund at ginagamit para ilusot through intelligence projects, kunwari, ay pwedeng maabuso. And that is what they alleged against kay Sara Duterte nila Marcos at ng kanya mga tauhan. Pero ngayon, ang tanong ng taong bayan, if you apply and insist to apply that kind of standard para ibulgar, kunwari, ang anomalya ni Sara Duterte, why can't you also reveal to the point allowable by law and allowable by security standards? Saan nyo ginamit? Sana punta ang inyong mga intelligence fund. Boying Remulla, 1.5 billion sa 2025 lang na taon. At hindi naman siya ang pangunahing intelligence and security agency. Marcos Jr., for the last 4 years niya sa gobyerno bilang presidente, 18 billion pesos ang naubos na confidential fund niya. And now, he is trying to demand sa Kongreso na ipasa ang 10.4 billion pesos for 2027 lamang. Take note, 2027 lamang, 10.4 billion pesos ang kanyang itinutulak na paaprubahan sa Kongreso dito sa 7.2 trillion budget nga gusto nilang gawin. Wow! Talaga ha? 10.4 billion. Dumoble halos, mga kababayan. Alam na po natin na ang 2027 ay election year. Sakaling hindi magtatagumpay ang mga evil plans ni Marcos at ng kanyang sindikato ng mga tauhan, kasama dyan sila Boying Remulla na ito, ang mga dilaw at pink, ang komunistang terorista, they're preparing for super billions of pesos para sa paghahanda sa kampanya upang imaniobra at imanipula ang elections sa 2028. Kung hindi magtatagumpay na makuha nila ang 16 votes or ang 2/3 votes mandated in the Constitution. Alam po natin may maniobra sila na para mapakonvict si Sara Duterte, ipasuspend nila sa Sandigan Bayan, nila Marcos at nila Remulla at sila Lisa Araneta, mga grupo ng sindikato. So kapag nasuspend po bilang mga senador si Senator Jingo Estrada at si Senator Marcoleta, so the number now will be reduced to 22. Dahil nga po, suspended ka for halimbawa 6 months, suspended by the Ombudsman. During that time, you are not technically part of Senate. Although yan ay temporary lamang, subalit technically on that period, 6 months, hindi ka senador. So magiging 22 ang kanilang argumento na numero ng Senate membership. Dahil nasuspend si Marcoleta, masususpended si Jingo Estrada. At kung si Bato de la Rosa, i-declare din nila na suspended for a while dahil hindi makikita, magiging 21 na lang ang number base para sa members of the Senate sakaling magkaroon ng botohan January or unang linggo ng Pebrero sa 2027 ang estimated time. So what is 2/3 of 21 senators? 2/3 of 21 senators can be 13. Wow! Talaga? So pwede pong mapakonvict si Sara Duterte sa ganong taktika? Of course. Marcos and his minions sa sindikato na gobyerno niya, they are acting above the law. As if they are above the law. They are acting as if they are the law. Yan po, pwede nilang gawin. Ipasuspend si Marcoleta, ipasuspend si Jingo Estrada, kahit pa ang suspension will start only on December, first week. So, ang 60 days will be on February. Kung ang butuhan ay within January, pasok pa rin sa banga na hindi na technically for a while, temporarily, hindi senador ang bilang kay Marcoleta at kay Jingo Estrada sa interpretasyon yan ng mga tauhan ni Marcos. So, pwedeng mangyari talaga na maging 22 at si Bato de la Rosa ay pwede rin pong ideklara ng majority nila dahil majority ang tao ni Marcos na mga senador na hawak niya sa liig at hawak sa ilong, kagaya nila Ping Lacson, by the vote of 13 senators, pwede rin po nilang maideklara na si Senator Bato de la Rosa ay temporarily suspended habang hindi siya nakikita.
Dahil nagtatago nga dahil sa bogus na ICC arrest order. So therefore, mga kababayan, there will be only a counting of 21 senators as members of the Senate according dito sa projected na maniobra nila. So ang two-thirds ng 21 is only 13, mga kababayan. Tama ba? Or can be 13.5 is 13. Pwede. Ayan. So kapag nagtagumpay yan, kaya sila nagtitipon ng pondo. Mantakin mo 10.4 billion pesos ang confidential fund ni Marcos. And that can be used according to the whims and diskarte ni Marcos. So kung mayroon pong mga senador dyan na imamaniobra at mga pilit na gagapangin sa pera, pati sa Sandigan Bayan, pati po sa mga iba pang mga target na punduhan ni Marcos, magagamit niya itong pundo ng mamamayan na itinago at ipatatago niya upang maging ammunition o bala niya sa maruming laro niya sa politika sa 2027 sakaling ipilit nilang senaryo na ito. What is 10.4 billion pesos kung ito naman ay hindi manggagaling sa bulsa mo? Tutubo ka pa. So kaya nga, tutubo kasi pwedeng hindi niya ubusin. Ang gagastusin lang 2 billion. Ang gagastusin lang 8 billion. Tubo pa siya ng 2 billion. Mantakin nyo. Sa kanyang confidential fund alone, bilyonaryo na si Marcos taon-taon. For the last 4 years, 18 billion pesos po ang dumaan na confidential fund ni Marcos Jr. And yet, not a single word of question upang ito ay hanapin at papanagutin siya. Now you see, sa media, tahimik. Ang mga senador na kanyang hawak na ngayon, tahimik. Lalo na sa Kongreso, sa House of Representatives. So, anything can be possible dito sa maitim at napakasamang balak nila Marcos to do the most of the dirtiest sa mga maruruming laro ng politika. They have resources. And I think one of that is the 10.4 billion pesos na itinutulak ni Marcos in the disguise of confidential fund. Alam na po natin yan, mga kababayan. That we need to be strong in our conviction, that we need to be clear and deliberate in our opposition. I hope nakapagpaliwanag si Ka Eric sa mga projection na mga impormasyon na ito na ating kinakaharap, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik, pag-like at pag-share at pag-promote ng ating videos. At kahit papano po, nagsusurvive pa rin ang ating channel, ang ating mga videos kahit na ito ay inire-report at may shadow ban. Ibig sabihin po, hindi masyadong nakikita, pero nandyan pa rin kayo na hinahanap nyo ang ating balita at talakayan with Ka Eric. Saludo. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas, walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone, and to those who are Muslim brothers and sisters, Allah be with you. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!